Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta ka bayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig mo. Nais mo bang maging updated sa pag-ibig, virtual pag-ibig, ating tatalakayin? DMW at CICC sanib puwersa para lalo pang maprotektahan ng mga OFWs laban sa scammers, alamin natin sa Balitang OFW. At sa Alam Mo Ba To, ating alamin ang mga pamahiin patungkol sa pag-ibig. Ito at marami pang iba ang ating abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig mo. Alright, once again, magandang hapon po at sa ibang nanonood natin mga kababayan na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon, umaga, tanghali, madaling araw at anumang time zone kayo napapabilang ay welcome na welcome kayo at tsak namin na mga kamusta sa inyo dito sa Kumusta na ang Pag-ibig mo. Once again, this is your lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David at patuloy tayo ng mga kamusta na magbibigay ng impormasyon patungkol sa mga programa at serbisyo at mga bagong kaalaman patungkol po sa inyong government agency na Pag-ibig Fund as well as yung ating mga latest na balita sa pamamagitan ng ating Balitang OFWs at trivia na kapupulutan natin ng iba't ibang aral patungkol naman po yan sa Valentine's or Hearts Day mamaya, abangan po natin yan. Pero ngayon ay mag-uumpisa na po tayo dito po sa ating talakayan at ating balikan po yung ating pong naging topic last episode. Walang iba kundi yung ating Loyalty Card Plus at yung mga partner merchants natin na yung mga kababayan ho natin dyan na kung kayo po ay may hangover pa ng ating tinatawag na Valentine's, pues ngayon po tumutok po kayo. By the way, binabati ko po ang lahat ng ating mga kababayan na Happy Pag-ibig or Pag-ibig Month, no? So buong buwan na to ay talaga nga naman na punong-puno ng hugot, punong-puno ng kasawian ba? O syempre, hangad natin ay kaligayahan, no? So ikaw man ay single, married, or meron kang karelasyon ngayon, ay ang mahalaga po dyan ay may pag-ibig kayo. At mahalaga sa pag-ibig yung salitang loyalty. Maganda pong pag-ibig, hindi nagpapauli, no? Meron tayong Loyalty Card Plus. Ano nga ba itong Loyalty Card Plus? Ito po yung nag-iisang card na ini-issue po ngayon ng Pag-ibig Fund na kung saan ay napakadali at napakasimple lamang po. Una, ay kailangan lang may latest na hulog kayo sa inyong pag-ibig. So, yung mga kababayan natin, para sa mga hindi pa po updated, ay nasa 400 pesos na po yung regular hulog natin. Kasi previously, 200 po yan dahil 100 each po si employee at employer. Pero ngayon po, 200 each na. So, konti lang naman yung itinaas, pero malaking tulong na po ito para makaipon tayo ng mas malaki. So, kapag maghuhulog tayo ng ating pag-ibig, 400 lang yung regular hulog. So, with that, kung tayo po ay may updated na hulog na pwede na kayong pumunta any nearest branch ng Pag-ibig para mag-apply nitong Loyalty Card Plus. Magdala lamang kayo ng inyong original na one digitized government issued valid ID. At the same time, ay ang kanyang card fee ay 125 pesos. Napakasulit naman po niyan sapagkat isang araw lang naman nakukuha tong card. And using this card, mapapakinabangan nyo itong mga ito, no? Katulad po ng paggawa natin ng virtual Pag-ibig account. Kung wala pa tayong virtual Pag-ibig account, yan po ay para makita nyo mamaya, no? Tatalakayin natin yan after ho nito. Magandang pagkakataon to para mabilis tayo makapag-create ng virtual Pag-ibig account po. At the same time, kung mag-apply tayo ng short-term loan, dyan na po ide-deposit ang inyong loan proceeds dito sa card na pinag-uusapan natin. At ito na nga, dahil Loyalty Card Plus ito, may mga taglay-taglay po itong discount and rewards na pwede nyo pong mapakinabangan at ma-enjoy. Nandiyan dyan ang McDonald's, Pure Gold, at marami pang iba. 380 plus partners na po yan, no? Kaya yung mga wala pa pong card, kung nakauwi na po kayo sa Pilipinas, punta lang kayo any nearest branch ng Pag-ibig. And the good news, meron din tayong mga bukas kahit Sabado, katulad ho namin sa OFW Center sa Ayala Malls. Yan po ay located po sa May Paranaque. Kami po yung Ayala Malls, yun yung malapit sa May City of Dreams. So may Pag-ibig OFW Center tayo dyan sa 3rd floor po, no? So bukas kami from 10 a.m. up
to 5 p.m. po. At kami po ay tumatanggap po dyan ng mga transaction katulad ng Loyalty Card Plus application, wherein kung ako sa inyo, pupunta na rin lang kayo sa mga nearest branch ng Pag-ibig, ay magdala na rin kayo ng kopya ng inyong birth certificate. At kung kasal na, dali na rin yung marriage certificate para pwede nyo nang isabay yung correction or updating ng information or marital status, no? So, yan ang maganda po dyan, no? Yung Pag-ibig nga naman talaga naglilingkod, no? Ultimo Sabado pag nandiyan ho tayo sa mga branches na nasa loob ng mga malls. So, katulad ng Ayala Malls. So, speaking of discount and rewards, so mamaya tatalakayin natin ho yan. Pero bago ho yan, ito po yung ating mga card partners ho, no? Or bank partners. Makikita ko natin, nandiyan po ang AUB and Union Bank. By the way, just to give you a quick glimpse of our Pag-ibig Loyalty Card Plus, right now we have total of 5.3 million as of February last year and 380 plus establishments po. Next. Ayan, yung partner banks natin, we have the AUB and the Union Bank, no? So, yung nakikita niyo po dito, ito po yung features na dalawang cash card function ng ating Loyalty Card Plus. Next. Whatever man makuha nyo dyan, mapa AUB or Union Bank, panalo na po tayo. Okay? So, instantly, kung kayo po ay, ito naman po ay para po ito sa mga companies natin. Kung yung mga manning agencies ninyo, yung mga nanonood natin, mga seaman po, magre-request sila ng Loyalty Card Plus kiosk at kayo nandito dito sa Pilipinas, pwede kayong sumabay po dyan. Na hindi na kayo kailangan pumunta sa Pag-ibig branch, yung inyo pong manning agency magre-request sa amin ng kiosk para kami na yung magka-capture sa mismong mga offices or manning agencies po ninyo. Next po. Ayan, ito na yung mga partners natin. By the way, itong mga to, hindi na natin masyadong iisa-isahin. Kung gusto nyo pong malaman ito, ay makikita nyo naman sa previous episode at pwede nyo na hong i-check sa aming official website at FB page. Yan, yung mga nagpapadala, nandyan yung iRemit, To Go, Air 21, yan, Fragrance Factory sa Chemworld at saka yung Crown Regency Hotel. Yung mga magde-date pa, yan, no? Avail nyo na tong Crown Regency Hotel. Next po, ng mga list of partners pa natin bukod po dito, yan, nandiyan ng CW Home Depot, David Salon, Dermcare, DHL Express, sige po, next pa po natin, EO Executive Optical, FPG Insurance, Generica Drugstore, George Optical, Hapchan, High Precision, next pa po, Human Nature, JNT Express, Lacton, yan, Insurance, McDonald's, yan, next po. Nandito rin ang Microtel, Mr. Quickie, New World Diagnostics, Onesimus, no? Nakakatuwa, no? Sapatos, yung ating damit, hair, skin. Kompleto po, no? Kung itsura lang. At yung mga hotel soon natin, no? Nakakatuwa ako, ha? Kasama po natin dyan. Next po. Umaga, complete po ito, ha? Yan, gasolina, gasol, insurance kanina, nabanggit natin. Ito rin, meron din PhilCare, PhilLife, pag-grocery, Pure Gold po, no? May mga perks and discounts na pwede nating ma-avail. Sa Pure Gold naman po, sa pamamagitan niya ng points naman kada namimili po tayo. Next po, Raxo Travel, yan, Rusty Lopez, Shakey's, STI, pag-aaral ho, ha, kasama rin po yan. Time Zone, mga magde-date, gusto nyo maglalaro kayo, yan, pakinabangan nyo po yung loyalty card nyo using the Time Zone and Loyalty Card Plus, through Time Zone po yan, and Universal Eye Check Optical Corporation. And next, nandiyan din ang Worldwide Express, ito parang Time Zone kanina, ito naman World of Fun, Asilo Aesthetic Center and Facial Clinic, Bella Fu, at next po, ito na, yan, yung Enchanted Kingdom po, no, nagbibigay po yan ng discount, no, 15% off on published regular day pass rate at 5% off on EK own merchandise and food outlet. So, yung mga gusto mag-date pa rin na hindi ko kayo nakahabol kahapon, no? Walang problema po yan. Na mahalaga, maihahabol pa. Yan, gamitin nyo na ang inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, once again, for those na wala pa pong Loyalty Card Plus, it will be personally applied by the member at dalhin lamang yung ating original valid ID. It will cost you 125 pesos at importante, may latest na hulog sa Pag-ibig. Wala namang back payment at Pag-ibig. I-update lang ang present month at tuloy-tuloy ng hulog. Of course, pwede kayong mag-advance para tuloy-tuloy yung hulog po natin at madagdagan ng ipon or savings under Pag-ibig Fund. So that is a quick recap on our Loyalty Card Plus. Next po natin papakita, yan na po,
yung ating QR code for you to be directed dun sa link sa aming official website para malaman ninyo ang marami pang impormasyon patungkol sa Loyalty Care Plus. And as I mentioned earlier, ay tayo po ay ngayon dadako sa tinatawag nating virtual pag-ibig. Naku, relate ang mga OFWs po natin dyan. Siyempre ho, no, ang kagandahan ng teknolohiya ho ngayon, kahit nasa ibang dako ho tayo o anumang panig ng mundo, nagagawa na natin makapag-usap na tila ba personal kasi nga meron na nga tayong tinatawag na mga chat natin, yung mga video call, no? Gustong-gusto natin na susubaybayan natin yung mga mahal natin sa buhay. Ganun din po ang pag-ibig, hindi po nalalayo. Sapagkat sa pag-ibig po, yung ating monitoring ng hulog, ng ating binabayad sa ating mga amortization, at yung iba pang mga kailangan natin, katulad ng pag-a-apply ng loan at marami pang iba, ay pwede nang gawin online sa pamamagitan man ng aming official website o yung downloaded app po ninyo na in-install sa inyong respective mobile devices, ay yan po ang tawag natin, virtual pag-ibig, field pag-ibig, online. So ano nga po ba uli ito? So ito po yung nagsisilbing branch na natin sa loob ng ating mga respective mobile devices or mga electronic device na may internet connectivity. Pagpapamember, pag-apply ng loan, pagbabayad ng monthly amortization, pagdagdag ng ipon, pagkiklaim, at may mga simple questions yan po. May mga chat with a lingkod, pag-ibig. Ngayon, iisa-isayin po natin yan. Ano nga po ba itong virtual pag-ibig? Mauna po muna, next po, ay makikita po natin, next po ay sa ating papakita, yung be a member, okay? So sa mga kababayan po natin, kung wala pa kayong pag-ibig number or kung nag-iisip kayo kung may number na kaya ako, yan po, no? Pwede nyo pong gawin yan, be a member, punta lang po kayo mag-register. Ngayon, kapag nag-proceed po yan, ibig sabihin po nun, ay wala pa po kayong number. Okay? Pag hindi na po nag-proceed, ibig sabihin may number na kayo ng pag-ibig or may record na po kayo. Yung mga nagpakasal na po, try nyo munang ipasok yung buong pangalan nyo. Ibig sabihin ng buong pangalan yung inyong last name, first name, and middle name. Pag yan ay pumasok, ibig sabihin ay may record na kayo. Ngayon, kung di man pumasok yung inyong pangalan ng pagkadalaga, try nyo ngayon sa married name, baka nakaregister kayo under married name. Pag nag-proceed, ganun pa rin. Ibig sabihin, wala pang number, tuloy nyo lang yung registration, yung pag-accomplish ng ating registration. At kung wala naman pong nag-appear, kung may nag-appear naman po na meron kayong registered number, ibig sabihin po ay meron na kayong na-verify na MID number. Pwede nyo ring i-verify ang inyong kinatawag na MID number, basta alam lang po natin yung ating tracking number. Yung tracking number, pag natapos po yung registration po ninyo, yun yung automatically tinetext sa inyo or makikita nyo dun after the registration, yung 12-digit number na nagsisimula sa number 9, nakatunayan na kayo po ay registered sa pag-ibig. Pero hindi yun yung pinaka-ID number. Yun lang po ay tracking number as a proof of your pag-ibig fund registration. Or kung mag-open tayo ng MP2, ito, nagtatanong yung mga kababayan natin, uy, ang ganda ng MP2. Alam niyo, nakakatuwa sa MP2, yung mga members na natin na nagmamarket nito, sapagkat interesado sila. Makikita mo, minsan nagsasearch ka sa FB, sa YouTube, ang daming tumatalakay dito at karamihan ay napaka-positibo, no? Kundi man karamihan lahat halos, positibo ang komento po. Nakakatuwa po, no? Na mismong tao na po yung nagmamarket nito. So kung wala pa po kayong MP2, balak mag-create ng account or kung may MP2 na gusto magdagdag ng account, eto na po, gamitin lang natin ang virtual pag-ibig. Sa website namin, makikita nyo sa e-services. Click nyo lang yung virtual pag-ibig for members. Next po, sa mga pwede natin gawin, eto na, mag-a-apply ng loan. Yan po, 3 loans ang pwede po. Meron tayong multi-purpose loan application, housing loan, and housing loan interest repricing. So, ano-ano nga po yan? Tingnan po natin sa una. Next po. Yan, kung mag-apply kayo ng short-term loan, let's say multi-purpose loan or calamity loan, as long as meron po kayong Loyalty Care Plus or active land or valid land bank cash card, ay pwede na nating i-apply yan online. Ginagawa lang dyan, fill outan nyo lang po yung members, yung ating tinatawag na multi-purpose loan application form,
Wala naman po tayong papipirmahan sa ating manning agency or sa employer kung land-based ka man. Kayo lang po mag-fill out niyan at yung ating declaration of income. Wala na tayong panonotaryo pa po dyan. And then, kung may passport kayo, of course, bilang OFW, picturean nyo lang po yun and then yung loyalty card plus nyo front and back para dun ide-deposito yung inyong loan proceeds. Second, ito na po yung apply for housing loan. Ang ginagawa po natin dito, yung pre-screening ng requirements ay kailangan na po natin or pwede na po natin i-gawin or ating i-submit through virtual pag-ibig para ma-pre-screen na po, no? Baka at least alam nyo na kung may kulang pa po or need na idagdag na requirements ay pwede na po siyang gawin po dyan. Next po, pagbabayad online. Ito po, napakalaking ginhawa rin po nito. Kung nagagawa na natin yung mga Meralco bills, yung ating electric bill, water bills, o yung ating internet connection service fees ay ating pong binabayaran online, talagang sa pag-ibig ganun din po yan. Kung magdadagdag ka ng ipon mo or ng hulog mo sa inyong pag-ibig regular savings or MP2, pagbabayad ng monthly amortization sa housing and short-term loan, nagagawa na yan online. Kung may mga e-wallets kayo like GCash or Maya app, pwede rin po yan. So sa virtual pag-ibig, makikita nyo you can pay online. Next po, ng mga additional features, you can pay also your loan and top up your pag-ibig savings even while on home. Hindi na kailangan antay magbukas pa yung pag-ibig. Hindi na tayo pipila at mamamasahe pa dahil online na po, available na po yan. Next po, nandiyan din po yung pag-claim. Ito, napakalaking tulong po nito at napakalaking ginhawa na gagawin na natin siya through virtual pag-ibig. Membership maturity, ibig sabihin yan ay may 20 years na tayong naihulog or equivalent sa 240 months. Kahit hindi tuloy-tuloy yan, kung may naipon kang 240 months, pwede nyo na makuha ang lahat ng inipon nyo dito sa pag-ibig. So, kung may loyalty card plus, pwede nyo nang ipasok po doon o doon na ipapasok yung inyong makiklaim. Ganun din kung nag-mature na ng 5 years yung inyong MP2, pwede nyo na maklaim po dyan. Optional withdrawal on 15th year of continuous membership. Ayan yung pinakamaaga. Kung hindi ka man umabot sa 20 years, pero kayo ay kasalukuyang ika-15, no? This is a 1 year to apply lang naman. Ibig sabihin ng 15 years ay may total of 180 months given na walang gap kahit isang buwan. Okay, tuloy-tuloy dapat yung hulog. And mandatory retirement of 65. Basta age of 65, kahit ilang buwan pa lang ang hulog mo, pwede mo nang kunin. Okay, next po sa mga features po natin, ayan na nga, yung claim your savings. Okay, so mas in-emphasize na dito ko. So, age of 65, mga ma'am and sir, or mga kababayan ho natin, ito po yung pinaka-mandatory retirement kasi. Ibig sabihin, pag lagpas 65 ka na, talagang hindi mo na talaga dapat tulugan po ito. Maliban na lang kung may MP2 ka. Ang MP2, open po kahit sa mga retirees. Kung retirees na, gusto ko pa rin magulog sa pag-ibig, ang laki ng tinutubo, yan, sa MP2 po tayo. But if you have Pag-ibig One Savings, pwede nyo nang i-claim yan using the virtual pag-ibig po. Next po. You can also chat with us yan for quick questions. If you want to know more about Pag-ibig, you can have a quick chat right here and there sa ating virtual Pag-ibig app. And next po, sa ating features, eto na po. Ngayon, yung mga binanggit ko po kanina, no, yung pagpapamember, MP2 yan o registration ng ating Pag-ibig membership mismo, pagbabayad ng ating monthly amortization sa housing and short-term loan, pag-a-apply ng loan, no, yung pre-screening ng requirements sa housing, yung short-term loan application po natin, maging din po yung pag-claim ng savings, yung mga yan hindi nyo na kailangan mag-login o gumawa ng virtual Pag-ibig account kasi sa official website naman namin, kiklik nyo lang po yung virtual Pag-ibig for members and select nyo lang ano man transaction meron kayo. Hindi nyo na kailangan mag-virtual Pag-ibig. Pero ito ang kagandahan kung meron kayong virtual Pag-ibig account. May enjoy nyo po itong mga premium services which is napakalaking ginhawa tulong. Kung may active loan kayo, mapa-housing man yan or multi-purpose loan or calamity loan, may kita nyo ngayon kung magkano yung balance ninyo at ilan yung nababayaran nyo using the virtual Pag-ibig. At lalong-lalo na po ito, yung nasa unahan po, yung pag-view ng savings records. Kung gusto nyo ma-view yung magkano hinulog nyo kada buwan, kada taon, no, kung kailan pumasok o hinulugan ka ba ng mga dati mong pinagtrabahuan, yan makikita nyo po lahat yan kung may virtual Pag-ibig account. So next po, paano ba mag-create? No? So una, para ma-view mo yung Pag-ibig savings mo, ay di gawa ka lang ng virtual Pag-ibig account, regular savings man yan or MP2. Next po,
at na pwedeng gawin sa premium services. Yan, pag-apply ng multi-purpose loan, no? Ito yung pinakamadali, pinakamabilis na paraan. Next po. Nandiyan na nga, paano tayo mag-create ng account? Pinakamadaling paraan, kung may Loyalty Card Plus po kayo, dahil self-activating na po yan. Ibig sabihin, kung ano yung active cellphone number na inilagay nyo po na nag-apply kayo ng Loyalty Card Plus, pag nag-create kayo ng virtual Pag-ibig account, yan yung makaka-receive ng text message para sa one-time PIN, para ma-activate ang inyong virtual Pag-ibig account. Kung wala po, ito po, bilang mga OFWs po tayo, mga kababayan, mga OFWs po natin, i-click nyo lang tong third option na online activation for overseas Filipino workers or OFWs. Napakasimple lang naman at napakadali lang naman gawin yung ating pong pagre-register or pag-create ng virtual Pag-ibig account. Simple lang naman po ito, no? So, paano po yan, no? Paano po natin gagawin tong online or active or account activation for OFWs? So, ito po, papakita po natin siya sa susunod na slide. Pero by the way, sa mga kababayan po natin, yan, nakikita nyo po yung advantage ng Loyalty Card Plus kasi yan po, no, makikreate na kagad siya online. Now, back to ating online activation. Paano po yung magkikreate? Check po natin sa susunod na slide po. Yan. So, yan po. Punta nyo lang yung aming official website. So, ang gagawin lang po natin dyan is i-upload nyo lang po yung inyong passport. So, tatanungin muna kayo dun nyo kung ano yung Pag-ibig number nyo, full name. Pag sinabing full name, kasama yung inyong buong pangalan, last name, first name, middle name, date of birth ninyo, pangalan ng nanay nyo ng pagkadalaga, full name din po yon. And then, saan bansa po kayo napapabilang, no? Pili kayo dun, mga land-based OFWs natin, pili kayo kung saan bansa kayo. Sa mga sea-based po natin, piliin nyo na lang saan kayo nakadaong kung sakali, no? Yun na lang i-select yung country. At the same time, pipicturean nyo lang malinaw yung passport ninyo, yung original dapat ang pinipicturean, at given nakita yung portion na may signature natin sa passport. Kasi ang design ng passport ngayon, nandito yung mga details ninyo, nasa kabilang hilera, yung may original sign po ninyo. And then, magsa-selfie tayo na hawak yung passport na nakabukas, at kita syempre yung mukha natin. By the way, yung nag-a-approve po ng account na ito ay tao po mismo, ha, tagapag-ibig po, hindi po AI po ito. Kaya ayus-ayusin lang po natin mga kabayan yung pagsa-selfie po natin, ha. Una po, dapat nakikita na malinaw yung mukha kasi minsan may nag-selfie ng passport, kaso nakatakip yung passport dito, malamang hindi namin makikita po yun. At magsuot lang ng damit pang itaas. Alam ko yung mga ibang nandito init na init sa Pilipinas, pero dapat po may suot na damit pang itaas. At the same time, ay wag na magwawaki ng mukha, no? Yung iba, hindi ko alam kung nakainom ba ng isang dosenang suka ba yun or kung ano man ang nangyari sa buhay nila, nakawaki yung mukha, no? Wag naman po sana, no? Okay? Dahil madi-disapprove po kayo, no? Hindi yun cute, no? Maaano lang po yung mag-a-approve po, no? Made-decline kayo, madi-disapprove po kayo, no? Kaya yun lang po. Anyway, kung wala namang, kung ganun talaga pagmumukha natin at consistent naman po dun sa passport, wala na tayong magagawa po, no? Biro lamang po yun, no? But anyway, kung wala namang problema ang information, walang problema yung litratong in-upload ninyo, asahan ninyo within 3 working days, is-approve na po ang inyong virtual Pag-ibig account. At payo lamang po, once activated, once approved, wag natin kalilimutan yung ginamit nating username and password po. Kasi may fit talaga yung security nito bilang pangangalaga din sa mga data at informasyon po natin. So muli, sa mga kababayan po natin na nice nilang makita online ang kanilang Pag-ibig, wag na magatupili at gumawa na ng virtual Pag-ibig account. So, dyan po muna po ang ilan nating mga talakayan. Pero tayo po yung magbabalik, no? Pagkalipas ng ilang paalala, ay ating pong tatalakay ng balitang OFWs at yung alam mo ba to. So, see you at babalik tayo pagkalipas ng ilang mahalagang paalala.
Handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. 24 months ka na sa pag-ibig. Pagkulog na ako sa motor. Bago mo to. Gagawa ng ambang para mapaghandaan ang forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Alright, so nagbabalik po muli tayo sa ating programa. Kumusta na ang pag-ibig mo? Once again, this is your host, your lingkod, Pag-ibig, Erwin Paul David. At kagaya na pinangako po natin kanina, ay tayo po idadako na po para po sa ating balitang OFW. Yan. Kung kanina po ay sumusubaybay kayo ng aming commercial, no, nakikita niyo po pinapatalastas doon yung iba't ibang programa ng pag-ibig. Yung ating multi-purpose loan, housing loan, at yung kaninang tinalakay natin na virtual pag-ibig. Now, with the balitang OFW, ay DMW at CICC sanib puwersa para lalo pang maprotektahan ang mga OFW versus scammers. Alam niyo po, lumagda sa kasunduan ng Department of Migrant Workers at Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC upang ipagbayuhin ang proteksyon sa mga overseas Filipino workers laban sa mga scammer. Alam niyo po, sa ulat ni Maris Umali sa GMA News 24 Oras nitong Lunes, sinabi ng DMW OIC Secretary Hans Leo Kakdak na lumalawak na ang ginagawang pananamantala sa mga OFW. Dati illegal recruitment lang po, pero ngayon lumawig na sa human trafficking, lumawig na sa investment scams, consumer fraud. Lilinlangin sila para lang makataga ng pera, yung scammer, and drain their hand-earned income and resources, sabi ng ating opisyal. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding ng DMW at CICC, tututukan nila ang cyber safety ng mga OFWs upang hindi sila maloko ng mga scammer gaya ng mga nag-aalok ng investment. Sa laki ng halaga na pumapasok, maraming butas na pwede mapagsamantala ng ating mga kababayan ayon kay Yusek Alexander Ramos, ang Executive Director ng CICC. Ang mga OFW na naloko o na-scam, maaaring magsumbong sa hotline na 1326. Ulitin po natin, maaaring magsumbong sa hotline na 1326 at pwede ring i-scan ang QR code para makausap ang kanilang mga agents ng 24/7.
Nang subukan tawagan ng hotline, kaagad na may sumagot sa Interagency Response Center ng CICC. Mula sa naturang tanggapan, susuriin ang sumbong para alamin kung saang Cybercrime Division ipadadala ang reklamo upang kaagad na maimbestigahan. Nakapaloob di sa kasunduan na bibigyan ng advance notification at pre-departure orientation ang mga OFWs bago umalis. Nagpaalala din ng dalawang ahensya sa mga OFWs na mag-ingat sa love scam, lalo na ngayon papalapit ang araw ng mga katatapos ng araw ng mga puso, according kay FRJ ng GMA Integrated News. So sa mga kababayan po natin, manatili lamang po tayong mulat sa nangyayari sa kapaligiran po natin, kagaya po nito, marami, minsan nga ako, pag kayo nagbo-browse sa mga social media, may makikita kayo, may nakita kang article halimbawa sa GMA News or ABS-CBN News, may makikita kang magko-comment doon na walang kinalaman doon sa article, nakalagay ang issue tungkol sa hiwalayan ng dalawang artista, may magko-comment doon, natutuwa ako at tinulungan ako ni ganyan na mag-invest sa ganitong negosyo. Di ba? May nakikita kayong ganyan. Alam niyo po, pag may ganyan na kayo nakita, huwag niyo nang pansinin. Alam na po natin ang markado ng mga yan, scam na po yan, O minsan may makikita ka ang article tungkol sa sports, nanalo ang ganitong liga sa basketball, bigla may magko-comment, ay mag-invest na kayo, ang dami kong natulungan nito dahil sa aking kinita sa ganitong wag na po nating patulan, Alam na po natin at nakatutuwa na may mga hakbang po ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno para tulungan po ang ating mga kababayan. Sa totoo lang, napakahirap na ngang nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa malayo na nga sa pamilya, lolokohin pa po ng mga ganito. Nauuso nga yung love scam nga na tinatawag. Yung love scam po, yan yung pahuhulugin, paiibigin yung kanilang gustong maging biktima. At kapag kumagat na, nahulog na yung loob, gumaan na yung pakiramdam, medyo susundutan na nila yan ng mga hingi-hingi ng pera. I love, ganito, may alam akong investment, pinagkakatiwalaan mo ako, diba? Padalan mo ako. Huwag tayong mahulog sa ganyan. Di bali na tayong mahulog sa pag-ibig pagdating sa pag-ibig pa yan. For sure, hindi tayo lolokohin yan dahil ang government savings po ay walang withholding tax, government guaranteed, at merong competitive dividend rate. Kaysa naman sa magpabola pa tayo sa mga hindi natin kakilala at hindi natin lubusang mapagkakatiwalaan, mag-resort na tayo dito po sa talaga mapagkakatiwalaan katulad ng pag-ibig pa. And that's it for Balitang OFWs. Ngayon ay dadako naman tayo para sa ating segment para sa mga trivia at iba't ibang kaalaman dito sa Alam Mo Ba To? Iba siguro sa inyo ay pamilyar na dito sa aking mga ibabahagi, pero tayo po'y magbabalik tanaw lang at titignan natin ang mga pamahiin nating mga Pinoy patungkol sa pag-ibig. Ang artikulong ito ay sinulat ni Binibining Arian Chloe Ramilo, Credit to her. So, maaring totoo ito, maaring hindi, pero wala namang masama kung malalaman natin ang mga bagay na ito. Narito lamang ang ilan sa mga halimbawa ng love pamahiin. Baka iba sa inyo ginagawa po ito, yung mga kababayan po natin. Napag-usapan na rin lang natin kanina yung love scam, ito pag-uusapan naman natin yung love pamahiin. Unang-una sa ating listahan, ito, siguro narinig nyo na to nung kabataan ninyo at marahil ngayon lang ninyo maririnig. Pwede mo raw makita ang itsura ng iyong mapapangasawa kung gigising ka ng hating gabi at titignan mo ang iyong sarili sa salamin habang may hawak kang kandila. Alam niyo po kung nagbabasa po kayo ng literaturang Pilipino, ito po yung nangyari doon sa May Day Eve, yung sinulat po ni Nick Joaquin. Ang ginawa niya, gumising siya ng gabi, hawak-hawak niya yung kandila, and then from there, ay lilitaw daw yung image, magre-reflect daw dun sa salamin yung mukha ng mapapangasawa nyo. Yung ibang excited na sila sa future, yung gusto na nila ng face reveal nung kanilang mapapangasawa, marahil ginawa po yan, sinubukan po yan, Ewan ko lang kung asawa nyo ba talaga nakita nyo o iba po ang nakita ninyo sa salamin, Baka ipatawag nyo si Ed Kaluwag, sa hating gabi, Sabihin nyo sino ba itong naglumitaw sa salamin ko, But anyway, isa yan sa mga paniniwala, Minsan yung sabi nga daw ng iba, gawin nyo daw yan ng bandang April daw or ganon. At anyway, ewan ko kung may sumubok po sa mga kababayan po natin. So yan yung isa sa mga paniniwala po o pamahiin. Pangalawa, ito po, para maiwasan ang sitwasyon na mapaiyak ang iyong loved ones o ang iyong iniibig, huwag mo siyang regaluhan ng panyo.
Okay? Huwag ka daw magregalo ng panyo kasi daw yung panyo ginagamit daw sa pagpunas ng luha. So, parang connected daw siya doon. So, kung may iniibig ka, huwag mo daw regaluhan ng panyo, no? Pero ako ilang beses na ako nakatanggap ng panyo, no? Buti na lang hindi ko naman iniibig yung nagregalo ng panyo sa akin, okay? Ikatlo, iwasan din ang pagbibigay ng matutulis o matatalas na bagay dahil maaaring magkaroon ng problema kung ikakasal na daw kayo. Okay, may ganun pamahiin tayo mga Pilipino, ha? Yung mga matutulis na bagay daw. Baka mamaya magregalo ka ng Swiss knife, no? O magregalo ka ng ng kutsilyo, yung ginagamit ng mga chef, no? Dahil daw, no? Yun yung paborito ng iniibig mo, wag daw, sabi daw sa paniniwalang ito, kasi pwede daw na magkaroon ng problema pag ikakasal. But anyway, muli paalala lamang po, mga pamahiin lamang po ito, ha? Hindi natin dinidikta na totoo ho ito o pinangahawakan bilang ito ay lehitimong realidad, bagkos ay sinasabi lang natin ito bilang pagbabahagi lang ng mga ilang paniniwala. No, para lang sa dagdag kaalaman lang po. Pang-apat, ayon daw sa mga matatanda, maraming nagtatanan na magkasintahan pagdating kapag kalahati na ang buwan. Ibig sabihin, pwede naman gawin talaga ng gabi, pero pag kalahati daw ang buwan, ibig sabihin na nangangalahati na, dun daw maraming nagtatanan. Yan ang sabi ng mga matatanda, no? Ikalima, para maiwasan ang masamang kapalaran pagkatapos ng kasal, kailangan mauna ang groom sa simbahan sa araw ng kasal. Okay. Kaya nga madalas nakikita natin sa television, di ba? Sumasalubong naman talaga yung groom. Lahat naman sa mga weddings, yan naman na nakasanayan natin, na yung groom ang nauuna sa simbahan o sa anumang venue yan, and then saka lilitaw syempre yung bride. Di ba? Wala naman sana lumitaw na titigil ang kasal na ito, no? Wala namang ganun, no? Pero dapat mauna daw yung groom. Okay? Syempre, lalaki, dapat kailangan mauna tayo, no? Mauna tayo dun sa venue. Pang-anim, ang pagkakahulog daw ng singsing, belo sa araw ng kasal ay nangangahulugan umano na ito ay hindi masayang pagsasama, kaya maging maingat sa pagdadala ng mga ito. Okay. Huwag nating daw ihuhulog yung mga wedding symbols, no? Kaya sabihan nyo yung mga no? Ring bearer, no? Medyo alalayan nyo yung paghawak niya nung kanyang no? Dala-dala, no? But anyway, lang naman to, pamahiin lang. Number 7, ito mga kalalakihan po. Magiging under desire daw ang lalaki kung mauuna siyang uupo habang kinakasal. Okay. So, paunahin nyo na yung babaeng umupo kung ayaw nyo daw ma-undress desaya, mga kapanalig natin dyan, mga kababayan natin. Number 8, ang pagkakabasag ng isang bagay habang nasa reception ng kasal ay nangangahulugan ng swerte sa buhay ng bagong kasal. Ay, kakaiba to, ha? May nabasag kapag sa reception, nangangahulugan daw ng swerte sa buhay ng bagong kasal. Wag naman kayo magbabasag, ha? Baka sadyain nyo naman basagin yung mga nandun sa reception, magagalit yung may-ari nung reception area, ha? Pero yun daw ay nakapagbigay daw ng swerte. Ikasyam, kapag sinundan ng isang dalaga ang mga yapak ng bagong kasal, siya na ang susunod na ikakasal. Kakaiba to, akala natin yung kung sino makakasalo ng bouquet, no? Yung bulaklak. Pero ito, pag sinundan daw niya yung yapak ng mga bagong kasal, siya na ang susunod na ikakasal. Lalo na kung beach wedding to, may kita mo yung footprint nung lumakad na kasal, di sundan mo, no? Ikaw na daw yung ikakasal. Okay? Ika-10, iwasang maupo sa dulo ng lamesa habang kumakain dahil pinaniniwalang hindi ka na makakapag-asawa. May ganun pala, pag umupo ka sa dulo ng lamesa, parang walang pinagkaiba to dun sa kapag niligpitan ka na ng pinagkainan, ikaw na yung nahuling kumain at niligpitan ka na, di ka daw makakapag-asawa, no? So, yun yung mga kasabihan pong yun. Ika-11 na paniniwala, kapag nabiyuda ang isang babae sa kadiliman ng buwan, siya ay makakapag-asawang muli. May ganun, ha? So, may second love life uli ito kapag nagkataon na nabiyuda siya ng kadiliman ng buwan. At ika-12 bilang huli sa ating mga tatalakayang pamahiin o mga love pamahiin, kung sakaling nag-away kayo ng iyong kabiyak at umalis ang iyong asawa, kailangan kunin ng babae ang damit ng kanyang asawa at isampay ito sa ibabaw ng kalan at hampasin ng ilang beses para bumalik ang asawang lalaki. Naku po, napaka naman ito. Ilalagay mo yung damit doon sa kalan
tas hahampasin mo daw ng ilang beses, babalik daw yung asawa mo, no? Siguro sasabihin ng asawa mo, ay makabalik ngayon, nahampas na yung damit ko, no? Binili ko pa naman sa abroad yung damit ko, no? Hinampas-hampas pa, doon pa sa kalan. Wala naman sinabing sindihan yung kalan, ha? Delikado po yun, ha? Mahirap po yun, no? Hampasin lang daw. At anyway, muli, ang paalala po natin, ay ito mga pinagbabanggit nating pamahiin na to, ay paniniwala lamang po na ibinahagi natin. Muli, hindi natin sinasabi na ito'y makatutulong, ito po'y realidad o ito po'y totoo, ay nagbahagi lang tayo ng mga ilang pamahiin. Ako rin, no, natutuwa ako dahil ngayon ko lang nalaman yung iba. Lalong-lalo na itong dulong sinabi ko, no, yung hinahampas-hampas yung damit pag nag-away daw para umamo siguro, no. Tapos bumalik, hahanap-hanapin ka siguro yung kada hampas mo, iniisip mo, ay naalala niya ako, yung babalik po siya, no? But anyway, sa lahat ng mga umiibig, patuloy na iniibig, o nasaktan man sa pag-ibig, mahalaga po ay pare-parehas tayong may pag-ibig. Sabi nga ng mga hugot line, so, sabi ng iba, ikaw nang bahala sa PhilHealth at SSS mo at ako naman ang bahala sa pag-ibig mo. Pero maganda po dyan, ikaw OFW or locally employed o individual na naguhulog or businessman o ikaw man po ay nag-grab o angkas o nagtitinda po, lahat po tayo ay miyembro dapat ng pag-ibig. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFWs ay huwag po kayo magpapahuli. Patuloy lang nating hulugan ang ating regular savings. Ngayon ang pinaka-minimum natin is 400 pesos at pwede nyo rin hulugan to sa inyong GCash or Maya app. Dahil ang maganda sa pag-ibig ay merong pag-igib. Dahil after ng 20 years maturity, yung inulog natin at tinubo niya, mawi-withdraw natin ang buo ng walang bawas po. At higit sa lahat, ay meron pang loyalty ang pag-ibig sa pamamagitan nitong Loyalty Card Plus. Yan. Mas makakabahagi natin ng ating pag-ibig araw-araw using our Loyalty Card Plus. Sa iba't ibang mga ano po yan, no? Iba't ibang mga merchants, kapartner po natin yan. So muli, ito po ngayon ang ating episode. Nawa ang dami po nating natutunan at nalaman at nawa ay maging hudyat po ito para tayo po ay lalong umibig sa ating pagiging pag-ibig members po. Muli, nagtatapos na naman po ang ating isang oras na talakayan at sa susunod na episode po natin ay patuloy tayong magkita-kita ng ganitong oras pa rin, alas 3 ng hapon, live na live sa Kakampi Online at sa ating pong Kakampi FB page at ating Kakampi YouTube channel. Muli, ito po ang inyong kabalitaan, ka-trivia at kakumustahan ng inyong lingkod pag-ibig, Erwin Paul David, na bumabati muli ng happy pag-ibig sa inyo pong lahat. At muli pinapaalala po natin na sa hirap at hamon man ng buhay, sa mga tumataas na bilihin, pamasahe at gasolina, ay maaaring nakatutuksong pumasok sa mabilisan at madali ang paraan ng pagyaman at pag-asenso. Pero lagi natin pakatatandaan na ang ating kaunlaran ay nakasalalay pa rin sa ating matyagang pag-aaral at matalinong pamumunan pag-ipon. At sa ganyang layunin, makatutulong ang savings program na regular savings ng pag-ibig at MP2 for immediate cash needs na multi-purpose loan and calamity loan at sa pangarap natin bahay ang housing loan. At pwede nyo rin gawing investment yan dahil walang lugi sa properties. At syempre, para masubaybayan natin ang ating pag-ibig, ay tayo po'y mag-create ng virtual pag-ibig account. Muli ako po ang inyong lingkod pag-ibig, Erwin David, na nagpapaalam as of now sa ating episode at magkita-kita muli tayo next week sa susunod na episode dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Thank you po to Kakampi, to RB and Ma'am Penny Codemo. Salamat po.